Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng incubator. No? So, ang incubator natin na gagawin is walang fan. No? Kumbaga, ilaw lang lahat. So, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng incubator. So, ang incubator na to ay hatcher talaga. Pero, gagawin ko siyang setter. Para yung sa ganon, ang mga itlog is ma-hatch. Ito, lalagyan natin ng isa pang lagayan ng ilaw. Bakit ko lalagyan ng isang ilaw? Kasi para mabalance yung init ng incubator. Kasi kung isa lang, napapansin ko, kung isa lang tapos mga nasa 60 yung itlog na ilalagay ko dito, ang mangyayari doon, mainit sa gitna, pero sa gilid, no, malamig. So, lalo na kapag mayroong mga butas. Kasi yung butas na yan ang magpapakontrol sa temperature ng itlog at also humidity, no? Kung hindi pabor sa'yo yung humidity na nandyan sa loob, pwede mo lang takpan yan, okay? Kung mahina ang humidity, no, medyo dry, pwede mong takpan yan para na sa ganun makapag-adjust yung tubig, yung humidity. So, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat yung gawin, ano yung mga pisa na dapat yung ilagay dito sa incubator na to. So, una, kailangan yung bumili ng thermostat. Okay? So, sa thermostat, napaka-importante yung thermostat dahil isa ito sa makakatulong para makapag-adjust, no, ng temperature. Kasi pag walang thermostat, ilaw lang ilalagay mo, naku po, ang mangyari doon, maluluto yung itlog. Okay? So, pangalawa, yung wire. So, ano bang wire na pipiliin mo? No? Ito, ipapakita ko sa inyo yung wire na dapat yung gamitin. So, itong wire na to is 0.21M. You know? Yan. So, ganitong kapal ng wire, pumunta ka lang sa hardware, bumili ka ng ganitong wire, medyo makapal siya. No? Kailangan yung makapal ang wire. Huwag yung manipis. Katulad ng ganito. Ito, sobrang manipis nito. Yan. Yan. Manipis yan. So, hindi pwede yan, no? Possible na masunog yung bahay nyo kapag ganun. Lalo na kapag umalis ka sa bahay nyo. Kasi ako, na-try ko na ang nangyari, malapit na sunog yung bahay ko kasi sa paggamit ng ganung wire, no? Sobrang manipis, napakadelikado yon. So, pag bumili ka ng wire, makapal talaga ang wire na gagamitin mo. Kasi protected yan, no? From high voltage. Kasi 220 volts yung gagamitin mo. Kaya, kailangan mong bumili ng makapal na wire, no? So, sa pagkabit nito, no, iba yung saksakan kasi itong red and black, no, ayan, nakakonek yan sa saksakan ng outlet. Yan. So, direct na tayo sa paggawa ng vlog, no? Wala na akong paligoy-ligoy pa. Okay. So, ayan. Thermostat, no? Pangalawa, bumili ka ng wire na makapal. Okay. Pangatlo, bumili ka ng styro. So, sa styrofoam, kailangan yan. Okay. Styrofoam talaga ang pinaka-importante sa lahat pag once na gawa ka ng incubator, no? Sa paggawa ng incubator, guys, ay napakatipid talaga, no? Hindi magastos pag gumawa ka ng sarili mong incubator. Okay. So, ayan, thermostat, wire, styrofoam. So, ang pangapat, bumili ka ng ganito. Okay? Ganito kahit luma, pwedeng-pwede yan. Okay? Kung bago, mas maganda. Okay? Pag may luma, okay naman. Yan. So, importante yan, no? Sa incubator. Kasi, pampainit yan eh. Diba? So, panglima, bulb. Napaka-importante ang bulb. Okay? Ang bulb is nakakatulong yan para painitin, no? Ang itlog nyo. No? Kumbaga, pagandahin yung ang itlog nyo. Kumbaga, mapipisa yung itlog. Okay? So, ayan. So, sa pagkabit nito, ituturo ko sa inyo kung paano ikabit ito. No? So, sa pagkabit niyan, sinabi ko nung first is itim at saka red. No? Para yan sa outlet. You know? So, saksak mo lang yan. Okay? Pangalawa, itong black and yellow, direct ito sa yan, sa bulb. Okay? Sa bulb yan. So, i-direct mo lang sa bulb.
para mag-function itong thermostat. So, itong thermostat ito ay napaka-basic lang gamitin. Hindi siya mahirap gamitin. It's not complicated talaga, guys. Sa pagkabit mo lang, ano lang siya, no? Napaka-basic. Okay? No? So, ayan. Tandaan nyo, guys, ang yellow and black sa bulb yan. Okay? Sa red and sa black, ano yan, saksakan yan, no? At pangatlo, itong temperature detector. So, temperature detector, butasan nyo lang yan. No? Magbutas ka lang ng ganyan. Tapos, ilagay mo dito, lagyan mo ng scotch tape o packaging tape. Yan. Ilagay mo dyan. No? Ibitay mo lang yan. No? Yan. So, sana malinaw yung pag-explain ko. So, ayan. Sana ba tayo? So, dito naman tayo sa butas. Okay. So, ilan bang butas ang kailangan natin pag naggawa tayo ng ganitong incubator na walang fan? No? So, sa ganito, sa paggawa ng ganito ng incubator is, dalawang butas dito. No? Takpan mo lang yan. Kung nag-a-adjust ka pa, dito, sa gilid, no? Sa gilid dito, 7. Okay? Ayusin nyo lang yung pagbutas, no? Pwede nyo ding gayahin tong ginawa ko. Yan o, 7. Yan. Dito, pwedeng 5 lang dito. Okay? Pwedeng 5 lang. 5 lang dyan. Tapos, dito sa likod, 2. Bakit ba kailangan natin ng butas sa incubator, guys? Kasi ang incubator, lalo na kapag walang fan, no? Kailangan ng hangin, no? Kumbaga, yan ang magpapakontrol sa mataas na humidity sa loob ng incubator. So, nakakatulong ang butas para panormalin, no? Yung butas, yung humidity ng incubator natin and also ang temperature na hindi mag-overheat, no, sa loob. Kasi pag na-detect yan ng humidity, temperature, humidity checker natin, ay mataas yon pag hindi makontrol. Okay? So, meron pang isa, no? Yung binanggit ko kanina, yung humidity checker. So, punta tayo dito. So, ito yung humidity checker. So, ito pala yung isa ko pang incubator. So, ginawa ko tong hatcher. Imbes na setter ito. So, yan. Ang setter is for 1 to 18 days. Ang hatcher is 18 to 21 days. Yan. Okay? So, ito ang humidity checker ko. So, kumbaga, 89 ang humidity, 37.5 yung temperature. Yan. Yan yung magde-detect din, no? Sa incubator natin. Ito ay napakamura lang, no? Sa Shopee. Mga nasa 50 pesos lang ito siguro. So, ayan guys. So, meron pa. Ang isa pa, kailangan mo ng glass, no? Kung pwede mo lang kunin yung may mga luma mong picture frame, 'di ba? May glass 'yon, may ganito 'yon. So, kunin mo lang 'yan, ilagay mo diyan sa butasan mo yung styro mo. Tapos lagyan mo ng ganito, no? And also, bumili ka ng ganito. Yung itong tawag nito, packaging tape, no? Packaging tape, guys. Ito pa. So, kung gagawa ka ng incubator, kailangan mo talaga ng ganito. Okay. So, sa paggawa nito, mabilis lang, no? Maghanap ka lang ng ganitong kahoy, no? Kung nahihirapan ka o gusto mo bumili, I suggest you na maghanap ka lang sa syudad. Maraming mga ganito na tinatapon lang, no? Huwag ka nang bumili, no? Para nasa ganun ay makatipid ka din. Bumili ka, kung maghanap ka lang ng ganito sa syudad, yung mga may mga tinatapon na mga kahoy, makakahanap ka ng mga ganito, maghanap ka lang, no? Wala na, libre na lahat yan, guys, no? Sobrang libre na. Ito kasi, pag bumibili ka ng ganito, mahal to, no? Sa mga hardware, sa mga bilihin ng mga kahoy, meron yan. Parang hardware, iwan ko kung hardware ba yan, tawag niya. Yan. So, ito, maghanap ka ng ganito. Sa paggawa ng incubator, napaka-importante ang ganitong kahoy, guys. Kasi nakakatulong ito para gumawa ng mga lagayan ng itlog, no? Yan. So, ito, screen, no? Napaka-importante ang screen. So, sa screen ay nakakatulong ito para sa paglagyan ng itlog. It's obvious naman, guys. Okay? So, ito pa. Ano pa ba? Ito, lagyan mo ng stand, no? Lagyan mo ng stand. Yan. Ito, sa pag gumawa ka ng incubator, pag gumawa ka ng ganito, setup, kailangan mo ng ganito.
kahit kawayan lang, no? Kahit anong kahoy, basta lagayan lang sa gitna. Para sa ganoon ay hindi lalalim dito. Tignan mo. Maganda na yung ano niya. Kasi bakit? Isa yan sa mga katulong sa itlog para na sa ganoon ay hindi gagalaw-galaw, no? Yan. So, gawin na natin yung setup ng incubator. Okay guys. So, sa pagkabit ng bulb, no? Dalawa yung kinabit ko kasi walang fan. Yan. Yan yung itsura, no? Kumbaga, yung wire dito, no? Iko-connecta lang dito. Isa. Bali, dalawa sila, no? Nagko-connect dito sa huli. Yan. So, itry natin on ngayon. Ikakabit ko muna tong power supply. Okay? So, ayan na guys. Tapos na tayo. So, maglagay na tayo ng itlog, no? Ilagay na natin itong lagayan. So, nang lagay natin ito for humidity. Dagdagan lang natin ng tubig. Yung pangalawa, ito, yun, no? Diba? Diba? Okay kayo. Yan. So, yan guys. No? Basta pakasulit. So, maraming salamat po sa nanonood. No? Please like, share, and subscribe sa ating vlog. Bigay ko lang muna dito yung itlog. Yan. As for temporary lang naman. Pero I think maganda din. Maganon. So, maraming salamat po sa nanonood. Hanggang sa muli. Peace out. Thank you guys.